unang araw ko ngayon sa Japanese class kaya sinamahan ako ni Hapon. Tapos kinabukasan naman po ay kumain kami ng soba dun sa pinagtatrabahuan ko. Ay hello, minasang konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Bago po ang lahat, itong mini vlog natin ay noong January 18, 2025. Pagka alas 2 po ng tanghali ay yahatid po ako ni Uncle yung Hapon. Ngayong araw po kasi mga auntie ay unang araw ko po na mag-aral ng Nihongo. Kung napanood nyo po yung dating mini vlog namin kasama ko yung mga binan kong Hapon, nagpunta po kami nun sa City Hall. Punta po namin dun sa City Hall ay nagtanong po ako kung saan pwedeng mag-aral ng libreng Nihongo. Nakasan ko na nga po yung loob ko mga auntie na magtanong kahit hindi po tayo masyado marunong mag-Nihongo. Kahit bara-bara ay naintindihan naman po nila mga auntie. Pagkatapos po ng ilang minutong biyahe, ay nakarating na nga po kami dito sa public hall. Kahit matagal na po ako dito sa Japan, ay hindi pa rin po ako marunong mag-Nihongo. Dahil hindi rin po ako nag-aral sa school o kaya naman sa online class. Ang ginagawa ko lang po dati ay self-study. Kaso nga lang po kapag self-study ay tinatamad ako. Nung unang dating ko po dito sa Japan, ito po talaga yung gusto kong gawin mga auntie, ang mag-aral po ng Japanese. Kasi ay nahihiya po ako magtanong tapos hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Hanggang sa mag-3 taon po si Kenshin ay hindi po talaga ako nakakalabas ng bahay namin nang hindi po kasama si Uncle yung Hapon. Nung nakapasok na po si Kenshin sa Hoiken, ay doon na po ako medyo nakaluwag. Nakalabas at nakakapunta na po ako kahit saan at gumagala na rin mag-isa. So ito na nga po, kanina nga pala ay tinuruan po akong magbasa. Tinuro nga pala nila sa akin kanina, medyo madali lang mga auntie, pang grade 1 po. Tapos nagbasa rin po ako ng libro. Ang pasok ko nga po pala mga auntie ay tuwing Sabado lang. Alas 2 hanggang 3:30 po ng hapon. May schedule nga rin po silang binigay sa akin na pang 1 taon. Tapos na ang ating school mga auntie. Atsukaresama deshita. Sa pag-aaral ko po ng Nihongo ay wala po ako ditong babayaran kahit na piso. Sa mga nagtatanong po sa akin kung gusto niyo po mag-aral ng Nihongo ay pwede po kayo magtanong sa City Hall na malapit sa inyo. Magtanong po kayo sa City Hall kung merong Japanese class na malapit dun sa lugar nyo. Mababait po sila dun mga auntie. Kahit hindi po kayo marunong mag-Nihongo ay i-assist nila kayo. Alam niyo po mga auntie, nung tumira po ako dito sa Japan ay hindi po talaga ako marunong mag-Nihongo. Kunti lang din po yung alam kong mga salita. Bale natuto na lang po ako nung pinanganak ko po si Kenshin. Tapos araw-araw po namin communication ni Uncle yung Hapon. Kapag nag-uusap po kami ng asawa ko at saka ni Kenshin, ang gamit po namin salita ay Japanese. Yun po yung gusto ko at para matuto din ako. Kahit mahirap po mag-aral ng Nihongo, trust the process mga auntie, wag po tayo magmadali. Wag po natin i-pressure yung sarili natin na matuto ka agad. Sabi nga nila basta't may tiyaga, may nilaga. Ang maganda nga rin po pala dun sa pinag-aaralan ko mga auntie ay pwede po dun ang bata. Kaya pwede ko po dun isama si Kenshin kapag busy po si Uncle yung Hapon. Maganda na nga rin po to mga auntie para hindi po ako palagi nandito sa bahay namin. Dati po nung 3 taon si Kenshin, hindi po talaga ako nakakalabas ng bahay namin. Yun nga po sabi ko sa inyo, saka lang po kami nakakalabas kapag pinapasyal po kami ng asawa ko. Bukod sa wala pa akong sasakyan, ay medyo may kalayuan din po yung mga pasyalan dito sa amin. Kaya salamat sa Diyos, kahit papano po ay nakakaluwag na tong auntie nyo. So ito na nga po kinabukasan, nagpunta naman po kami dito sa Mama Soba. Kain nga po kami dito sa pinagtatrabahuan ko. Kasama ko po si Hapon, yung binan kong babae, at saka po si Kenshi. Ito nga po pala ako nagtatrabaho mga auntie sa Mama Soba. Ito po yung isa sa mga trabaho ko dito, ang magluto po ng tempura. Gusto ko po dito ay 1 o kaya naman 2 araw sa 1 linggo. Gusto niyo po ako makita dito ay tuwing Webes po yung pasok ko mga auntie. Ay naumay kayo. Nung naging asawa ko na po si Hapon, ito po yung kauna-unahan kong trabaho dito sa Japan. Makabait po ng mga kasama ko dito kahit hindi po ako marunong mag-Nihongo. Habang buntis po ako nun kay Kenshin, nagtatrabaho po ako dito sa Mama Soba. Tapos tumigil na lang po ako noon nung nanganak na ako. Bubukas nga po pala tong restaurant ng 11 ng tanghali hanggang 2:30 ng hapon. Etong Japanese soba ang isa sa mga pinaka-gustong-gusto kong pagkain dito sa Japan. Lalong-lalo na po kapag summer, ito po yung gustong-gusto namin kinakain. Ang isa pa po sa nagpapasarap dito sa soba, ito pong sausawan niya. Para mas lalo pong sumarap, ay naglalagay din ako dyan ng wasabi. Si Kenshin nga po pala kanina ay napakahirap po niyang pakainin. Ikat na nga rin nga pa ka na nagsulpong. Minsan kapag ayaw niyang kumain, ako na po yung nagsusubo sa kanya. Ganito talaga siguro kapag meron tayong toddler na pakalikot at napakahirap din pakainin. Pagkatapos namin kumain, nagbayad na po ako dito sa counter. Kapag summer nga po pala, ay napakadami naming customer. Dahil hindi nga rin po pala unlimited yung tempura dito mga auntie. Kapag nag-order po kayo ng soba na merong tempura, pwede po kayong kumuha kahit ilan. So nga lang, isang kuhaan lang po yun mga auntie at wala pong balikan. Pagkatapos po namin kumain, dumiretso muna po pala kami dito sa watahan para bumili ng gas. Ito nga po yung nilalagay namin dun sa heater. 1 galon ay umaabot po yan ng 1 linggo. Ito sa amin ay medyo magastos talaga kapag winter. Kenshin naman po ay tinutulungan niya magbuhat yung papa niya. Parang kayang-kaya naman niyang buhatin. So yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and bye-bye! Paalam!